Magandang gabi mga ka-mercenary, shoutout nga pala sa'yo, Ascal9411, salamat po. Shoutout rin po sa iyo, Claire QT. Maraming salamat po sa inyong lahat mga solid na sumusuporta sa channel na ito. Ang nakaraan, nang malaman ni Ghislaine na kumagat na sa bitag niya ang teritoryo ng Marks patungkol kay Rosalyn. Agad na niyang pinuntahan ito at lakas ang lobo na kaya niyang pagalingin si Rosalyn. Kaya lang iba ang dating ng Marks, dahil mainit ito sa pagyayabang ni Ghislaine na maaaring malagay pa ito sa matinding digmaan, dahil hindi raw niya kailangan ng reward, kundi ang gusto ng ating bida ang gusto niyang makuha na gantimpala. Pagpapatuloy, napasinghap ang Marks ng Branford. Nanliit ang kanyang mga mata, na para bang hindi niya narinig ng tama ang sinabi ng kaharap. Iginala niya ang kanyang paningin. Sa isang iglap, tumigil ang mundo sa paligid. Ang lahat ay natigilan, naging bato sa kanilang kinatatayuan, nakanganga ang mga bibig sa pagkabigla. Maging ang katiwala ng Marks, na kilala sa kanyang hindi matinag na kahinahunan, ay hindi mikabli ang pagkabahala sa kanyang mukha. Ang maglakas loob na humingi ng kapalit mula sa Marks. Kahit ang Canciller, ang pangalawa sa pinakamakapangyarihang tao sa kaharian, ay hindi kailanman ng ahas na magsalita ng ganoon katapang. Ang iba pang may kapangyarihan ay idinadaan lamang sa pahiwatig ang kanilang mga hangarin. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na may isang taong walang takot na humingi ng kapalit mula sa kanya. Buong-buo nang humarap ang Marks ng Branford kay Ghislaine. Tinitigan niya ito ng diretsyo sa mga mata. Ulitin mo ang sinabi mo. Hindi natinag, sinalubong ni Ghislaine ang titig nito. Naiintindihan ko ang laki ng kapangyarihan ng Marks sa buong kaharian. Kung magtatagumpay ako, hindi ba't nararapat lamang na pagkalooban ninyo ako ng isang kahilingan? Isang malamig na ngisi ang gumuhit sa labi ng Marks. Iminumungkahi mo bang gamitin ng isang paslit na tulad mo ang kahinaan ng aking anak para makipagkasundo sa akin? Opo, hindi ko nakikita kung bakit magiging mahirap para sa inyo na pagbigyan ng isang kahilingan ko. Totoo, hindi iyon mahirap. Kayang-kaya ng Marks na ibigay ang halos anumang bagay. Ngunit hindi niya matanggap ang ideya na may gagamit sa kanyang anak para makipagtawaran sa kanya. Isang malamig na kislap ng pagpatay ang nagsimulang gumuhit sa kanyang mga mata. Isang panukalang tila galing sa isang mangangalakal. Ngunit mukhang nagkamali ka sa iyong pagkukwenta. Ang humingi ng kabayaran mula sa akin para lamang sa paggamot sa aking anak. Naniniwala ka ba talagang ganoon kataas ang halaga niyon? Hindi natakot si Ghislaine sa nagyayelong tono ng Marks. Opo, naniniwala akong sapat ang halaga nito. Ano pa ang silbi ng kapangyarihan kung hindi mo man lang kayang protektahan ang sarili mong pamilya? Wala kang galang. Ang mga salitang iyon, na isang direktang provokasyon, ay nag-iwan sa lahat na parang sinampal. Halos hindi sila makahinga. Tanging ang galit na tinig ng Marks ang dumagundong sa paligid. Namutla si Belinda. Hinayla niya ang manggas ni Ghislaine. Alam mo kung gaano kakilabot ang Marks. Bakit mo pa siya lalong ginagalit? Sa kabilang braso, hinayla naman siya ni Claude. Parang awa mo na, itigil mo na to, baliw ka, butil-butil na pawis ang tumulo mula sa kanilang mga mata, na parang mga luhan ng takot. Ngunit binaliwala ni Ghislaine ang pakiusap ng dalawa. Inalis niya ang kanilang mga kamay at matatag na nagsalita. Bitiwan ninyo ako. Marks, ano po ang gagawin ninyo? Talaga bang isusuko ninyo na lang ang paggamot sa kanya? Tumayo ng tuwid si Ghislaine at ipinaubaya ang pagpapasya sa Marks ng Branford. Ang taong to, baliw na ba talaga siya? Naisip ng Marks. Isang mapaklang tawa ang kumawala sa kanya. Sa harap ng napakawalang kwentang sitwasyon, kahit ang kanyang galit ay panandali ang hamupa. Hindi na ito simpleng pang-iinis. Ito ay pang-iinis sa pinakamataas na antas. Simula nang makuha niya ang kapangyarihan, ngayon lang siya natigilan ng ganito. Hey! Isang kakaibang ngiti ang sumilay sa mga labi ng Marks. Sige, subukan mo. Kung magtagumpay ka, ibibigay ko anuman ang iyong naisin. Ngunit, tinitigan niya si Ghislaine ng mga matang kasing lamig ng yelo. Ang presyo ng paghingi sa akin ng kapalit ay hindi mura. Hindi sapat ang buhay mo lamang. Kailangan kong dagdagan ang bigat nito. Sabihin ninyo ang gusto ninyo. Idinyura ng Marks ng Branford ang mga salita na para bang ninunguyan niya ang mga ito. Itaya mo ang buong pamilya mo.
Ang mga mukha ng mga kasama ni Ghislaine ay namutla na parang papel. Ang mga salitang iyon ay parang malaking batong dumagan sa dibdib ng lahat, ninakaw ang hangin sa kanilang mga baga. Ang hilingin na itaya ni Ghislaine ang kanyang pamilya ay nangangahulugang wawasakin ng Marks ang buong angkan ng Ferdium kung siya ay mabaigo. Hindi na ito isang sitwasyon na kayang harapin ni Ghislaine ng mag-isa. Ngunit nagsalita si Ghislaine ng mahinahon, na para bang wala siyang nakikitang problema. Kung iyan ang kailangan para maging patas tayo, Marks, kung gayon ay payag ako. Gawin natin iyan. Isang malupit na ngiti ang gumuhit sa mga labi ng Marks ng Branford. Gaano katagal ang kailangan mo? Sapat na ang kalahating buwan. Lalong nagiging katawa-tawa ang lahat. Lulutasin sa loob ng kalahating buwan ang problemang hindi nagawa ng solusyon ng buong sambahayan ng Marks sa loob ng mahigit isang taon. Pinigilan ng Marks ang kanyang pagtawa at lumingon sa kanyang Katie wala. Katie wala. Opo, Ginoo. Ipaalam sa Royal Treasurer na maghanda na putulin ang suporta sa mga Ferdium sa loob ng kalahating buwan. Bagamat hindi siya ang hari, nagsalita ang Marks na para bang hawak niya ang kapangyarihan ng kaharian. At mayroon siyang lakas para panindigan ito. Maliban kung ikaw ay isang dakilang kamahalan na may matatag na base, walang sino man ang makakahadlang sa kanya. Masusunod po, tumango ang Katie wala na para bang natural lang ang lahat. Sanay na sila sa mga ganitong utos. Ngunit hindi doon natapos ang malagim na mga kautusan. Master of Arms. Sa pagkakataong ito, isang matipunong lalaki na nakabihis ng baluti ang yumuko. Opo, kamahalan. Palibutan ang tirahan ni Baron Fenris sa kabisera. Simula sa sandaling ito, walang sino man ang papayag ang pumasok o lumabas. Masusunod po. At higpitin din ang kilos ni Baron Fenris at ng kanyang mga tauhan na naririto. Walang sino man ang lalabas sa loob ng kalahating buwan. Pagkatapos nating makita ang resulta sa loob ng 15 araw, saka natin pagpapasyahan kung bibitayin sila o hindi. Sa isang iglap, nawalan ng kulay ang mga mukha ni Belinda at Claude. Sumama sila ng walang pag-aalinlangan, at ngayon, isang malaking sakuna ang bumagsak sa kanila. Kapag ang pamilya ng hari na ang kumilos, ang mga maliliit na kamahalang tulad ng Fenris at Ferdium ay madudurog sa isang kisap mata. At malinaw na ang mga pangunahing tauhan ay isa-isang hihilahin, na parang mga isdang tinuhag, para lamang pugutan ng ulo. Dahil lahat sa baliw na iyon. Ano bang nagawa kong kasalanan para danasin to? Halos maiyak na si Claude, ngunit hindi siya nang ahas na magsalita. Hindi ito biro. Hindi ito isang bagay na kaya niyang daanan sa kanyang mga karaniwang kalokohan. Maging si Jillian, na tahimik na nakatayo sa likod ni Ghislaine, ay napayuko at napabuntong hininga. Mas mabuting maghanap na ako ng paraan para makatakas sa kabisera kung sakaling pumalpak ang lahat. Alam man ni Ghislaine, o hindi ang panik sa isipan ng kanyang mga tauhan, blanko lamang siyang nakatitig sa Marks ng Branford. Nang makita ng Marks na walang bahid ng takot si Ghislaine, nagsalita ito sa tuyong tono. Sige, gawin mo na ang gusto mo, Ghislaine Ferdium. Sa isang iglap, tila huminto ang mundo sa paligid ng mansyon ni Ghislaine. Napalibutan ito ng mga kawal ng Marquis, at kasabay nito, biglang natigil ang pagbebenta ng mga kosmetikong kinahuhumalingan ng lahat. Ang mga utusan ng mga maharlikang pamilya, na may dalang takot sa kanilang mga mata, ay wala nang nagawa kundi ang tumalikod, walang imik, walang reklamo. Ang balita ay kumalat na parang apoy sa tuyong damo, at nagdulot ito ng kaguluhan sa lipunan ng mga maharlika. Matagal nang may bulong-bulungan tungkol sa paubos ng supply, kaya't lahat ay balisa na. Ngayon, sino ang naglakas loob na guluhin ang kaayusan ng mga dugong bughaw? Ang mga pinakamaimpluwensyang maharlika ng kabisera ay personal na nagtungo sa mansyon. Sino kayo sa inaakala ninyo? Kaninong mga aso kayo? Buksan ninyo ang tarangkahan ngayon din. Alam nyo ba kung nasaan kayo, mga tang-inumin ninyo wag melo? Sigaw ng isang maharlika, na nagmura na, halos lumabas ang litid sa leeg habang dinuduro ang mga kawal. Ngunit ang mga kabalyerong nakapalibot sa ari-arian ay hindi man lang kumurap sa kabila ng kanilang mga pagwawala. Itinaas lamang nila ang watawat na may sagisag ng umuungal na leon, ang selyo ng Marquis ng Branford. Panipi-panipi, sa sandaling makilala ng mga maharlika ang sagisag sa watawat, para silang binuhusan ng malamig na tubig. Bigla silang natahimik,
at ang kaninang tapang ay napalitan ng panginginig. Kung alam lang nila na mga tauhan pala ng Marquis ng Branford ang humaharang sa mansyon, hindi sana sila naparito para mag-iskandalo. Sa katunayan, hindi na sana sila nag-abala pang pumunta. Matapos ang ilang alang-inong pag-ubo, pilit nang ngumiti ang mga maharlika at magalang na nagsalita. Mukhang may mahalagang usapan ang Marquis at ang Baron. Ipagpatuloy ninyo. At sa isang iglap, nagmamadali silang nagsitakas, tila mga dagan na nakakita ng pusa. Nang makaalis ang mga maharlika, kahit isang langgam ay hindi na ng ahas na lumapit pa sa mansyon. Ang usap-usapan tungkol sa postahan sa pagitan ni Ghislaine at ng Marquis ng Branford ay naging sentro ng lahat ng kwentuhan. Lahat ng maharlikang nakarinig sa kwento ay napailing na lamang. Isang probinsya nung walang modo ang naglakas loob na galitin ng Marquis, isang purong kahangalan. Dahil sa pagkakakilala nila sa ugali ng Marquis, kapag nabigo si Ghislaine, tiyak na ang ulo nito ang unang gugulong. Ngunit sa kabila nito, umasa ang mga maharlika na magtatagumpay si Ghislaine sa postahan. Hindi dahil sa nag-aalala sila para sa kanya, kundi dahil ayaw nilang mawala ng access sa mga epektibong kosmetiko. Si Mariel, nakasosyo ni Ghislaine sa negosyo, ay hindi mapakali sa pag-aalala. Ano ba ang pumasok sa isip niya? Alam kong may saltik ang utak ng batang iyon, pero hindi ko akalain na aabot sa ganitong kabaliwan ang ginawa niya. Kung dumaan lang sana siya sa akin, hindi sana nangyari ito. Sabi ni Mariel na kabang-kaba rin ngayon. Sa tulong ni Mariel, nakilala ni Ghislaine ang iba't ibang maharlika at unti-unting nakabuo ng koneksyon. Nagsilbi siyang taga-suporta nito mula sa likod. Ngunit gaano man kalaki ang impluensya ni Mariel sa kabisera, wala siyang binatbat sa kapangyarihan ng Marquis ng Branford. Nako, ang taong iyon, parang batong hindi matinag. Ano ba ang iniisip niya at naging padalos-dalos siya? Siguro, kung pakikilusan niya ang lahat ng babaeng maharlika sa kabisera, may iligtas niya si Ghislaine. Ngunit kung gagawin niya iyon, magkakaroon siya ng malaking utang na loob sa politika sa Marquis. Ganoon gumalaw ang transaksyon sa mundo ng mga maharlika. Habang kinakagat ang kanyang mga kuko sa pag-iisip ng solusyon, may bigla siyang naalala at sinuri ang natitira niyang inventaryo ng mga kosmetiko. 5 na lang. Ang mga kosmetikong ibinigay sa kanya ni Ghislaine bilang regalo ay halos naubos na noong ipinapamahagi niya ito sa iba para i-promote. Ngayon, halos wala nang natira para sa sarili niya. Dala ng madilim na ekspresyon, inutusan niya ang kanyang mga katulong na bilhin ang lahat ng natitirang kosmetiko na mahahanap nila, kahit na mag-alok pa sila ng dagdag na bayad. Mga katulad na eksena ang nangyayari sa buong kabisera. Dahil sa biglaang paghinto ng bentahan, ang ibang mga maharlika ay nagkukumahog na hanapin ang mga kosmetikong ginamit na ngunit hindi pa ubos ng kanilang mga katulong. Habang ang buong kabisera ay nagkakagulo dahil kay Ghislaine at sa mga kosmetiko, si Kaur naman ay nagngangalit sa loob ng mansyon. Lintik, nakakabaliw na ito. Sa normal na sitwasyon, sasalakayin niya kaagad ang mga kawal sa labas at wawasakin ang kanilang hanay, ngunit hindi iyon isang opsyon ngayon. Malinaw kung bakit sila nasa ganitong kalagayan. Yung ulupong na yun, siguradong gumawa na naman ng kalokohan, sabi ni Kaur na alam na niya na ang kanilang amo na si Ghislaine ang may dahilan kung bakit parang nasa bingit sila ngayon ng kamatayan. Si Kaur ang namamahala sa mga mersenaryo at sa seguridad ng mansyon, kaya hindi siya sumama kay Ghislaine. Ngunit sa tagal ng kanyang pagmamasid, sa tuwing may nangyayaring hindi kapanipaniwala, 9 sa 10 beses, ang kanilang amo ang may kagagawan. Pero ngayon, mukhang mas malala. Napakunot-noo si Kaur. Ang mga puwersang nakapalibot sa kanila ay hindi biro. Kung ganito kalalakas na mga tao ang kumugkob sa kanila, malinaw na nasa matinding panganib ang kanilang amo. Lumapit ang mga nag-aalalang mersenaryo kay Kaur. Kung hanggang dito ay sinugod tayo, mukhang napasubo na naman ang kamahalan. Susugurin na ba natin sila para iligtas siya? Sabi ng ilang tauhan ng ating bida, na maaarain mauwi na nga sa digmaan ito. Sok, anong iligtas? Sa tingin nyo ba kaya nyong lampasan yang mga yan sa labas? Hindi nga po, pero ayos lang yan sa ngayon. Nakatayo lang sila at hindi pa sumusugod. Isa pa, hindi basta-basta magpapahuli ang taong yun. Hindi ba't ang sinasabi nyo ay nahuli na siya? Yun na nga ang punto ko. Kung ganito ang sitwasyon, dalawa lang ang posibilidad. Una, napakalakas ng kalaban na kahit siya ay hindi kinaya. At ang pangalawa,
Sinasadya ng ulupong na yun na magpahuli, para lang paglaruan sila. Sa bagay, sabi ng mga ito na kilala na nila si Ghislaine na posibleng may binabalak na naman ang kanilang budol na kamahalan. Sa tagal ng pagsasama nila ni Ghislaine, nakabuo si Kaor ng teoryang malapit sa katotohanan. Ngunit teorya pa lang iyon. Kailangan pa rin nilang maghanda. Kung ganoon, ano pong gagawin natin? Nag-krus ng braso si Kaor at malalim na nag-isip. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsalita siya na may seryosong mukha. Mag-inuman na lang tayo. Ano po? Mag-inuman na lang tayo. Ay, ewan. Sumasakit ang ulo ko sa kakaisip. Bahala na ang amo na ayusin ang sarili niya. Saka na natin iisipin yan kapag may nangyari na talaga. Ang mga mersenaryo, na biglang nagliwanag ang mga mukha, ay sabay-sabay na tumanggo sa mungkahi ni Kaor. Sige, sa ngayon, mag-inuman muna tayo at saka magplano. Sama ako dyan. Hindi natin kailangang may stress ang sarili natin. Kung lumala ang sitwasyon, bugbugin na lang natin yang mga yan sa labas at tumakas. Nagpa siya ang mga mersenaryo na magsaya muna para sa araw na iyon. Hindi nagtagal, dumating ang mga mangangalakal na may dalang mga kariton na puno ng bar aisles ng alak papasok sa mansyon. Ang kabalyero mula sa pamilya ng Marquis, nang makita ito, ay naiwang tulala. Nag-iinuman sila at nagpipiesta habang anumang oras ay maaari silang salakayin. Mga baliw ba sila? Tanong ng mga nakakakita, na para bang tingin nila ay walang matitinong tao sa hanay ng ating bida. Anuman ang isipin ng mga tauhan ng Marquis, isang malaking inuman ang nagaganap sa loob ng mansyon. Itinaas ni Kaor ang kanyang baso at sumigaw. Sino ang lulutas sa mga problema ngayon? Ako, bukas. At sino ang lulutas sa mga problema bukas? Ako, sa makalawa. Kung gayon, ipagpaliban natin ang lahat ng alalahanin hanggang bukas, at isang tagay para sa ligtas na pagbabalik ng ating amo. Para sa kanyang pagbabalik, nagbanggaan ang mga baso ng mga walang pakialam na kalalakihan, kasabay ng malalakas nilang tawanan. Nasa peligro ngayon ang buhay ng ating bida, ganun rin ang tauhan nito at ang pamilya niya sa per diem dahil sa kapangahasan ni Ghislaine. Kaya lang tulad ng pagkakakilala natin sa ating bida, alam nating malalampasan niya ito, ang tanong lang, ano kayang hihingi nito sa marks? Abangan! Huwag po sana ninyong kalimutan ang mag-like, share, at mag-comment sa ating video. Maraming salamat!